Focus na mo nara sa heavenly realm. Maraming salamat. Taglish tayo. Middle week service. Alam ko lahat sa mga narinig ko kagabi. Yung nasa Surala, yung dyan sa Bariwan, lagi nilang sinasabi, nakatingin kami lagi, nakafocus kami lagi sa iyong live stream, Pastora. So ang sabi ko, sana gawin nyo ang inyong narinig para pari-pareho tayo ng resulta. So tonight is the night that God is going to open up the portal of heaven at sabihin natin sa kanyang ating nararamdaman. We are full of praises and where we worship God. Congratulations to Ryan Bautista, the whole Bautista family. Overflowing, extending their blessings. Di ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Tagalog tayo. Di ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya ng puso kong ito. Saya. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya ng puso kong ito. Kaya saya. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Inanyayahan ko kayo. Pag-ibig sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Express mo natin ang ating pag-ibig sa Diyos Di ako na hindi nagmamaliw. lumapit Kahit sa anumang iyo. oras, lagi kayong available Buhay ko. kapag kinakailangan Jesus tayo ang ng nais Diyos. ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay nang wala ka sa piling ko. Kaya saya-saya ng puso ko ito. Saya. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Amen. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa
siyang matagpuan sa bawat panalangin. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon dahil siya ay natatagpuan pa hanggang ngayon dahil parating pa lang siya. Katagpuin natin siya sa ating panalangin. Ay aking hanap-hanap gawin nating sa panalangin. gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, sa aming laan. Sabayan niyo po tayong lahat. Sa puso at damdamin, Gawin nating panalangin. kay mananatili, Dahil nakikinig ang ating walang Diyos. hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang
binigay sa amin ng karapatan. At dahil sa inyong dugo na inyong binigay sa amin, nagkaroon kami ng kaugnayan sa langit. At maraming salamat po sa inyong presensya dahil kayo ay nasa kalagitnaan ng mga taong nagsasamba sa inyo sa buong mundo, na alam ko kahit saan, basta't nandun ang inyong salita, pangalan, ang inyong kapangyarihan ay nag-a-appear. Marami ang nakakakita na ngayon sa inyong presensya kapag kami ay tumatawag. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang ngayong gabi ay ang gabi ng inyong kaluwalhatian. Ang lahat ay magsabi. So magandang gabi sa inyong lahat. Bago yan, gusto ko munang tawagin ang apat na manalangin sa Tagalog na ating mga plugs dito. Siyempre, congratulations tayo kay Donald Trump, ang presidente ng bagong presidente, 45th at saka 47th na presidente ng United States of America. Alam nyo bakit importante po ang United States of America? Dahil ito ang pinakamalaki at makapangyarihan na nasyon. At si Donald Trump ay nagdadala ng 12 nations sa Amerika. So, kaya nga, siya ay dapat nating suportahan. Dahil nakita naman natin na siya ay talagang obviously tinawag ng Diyos. Kapag ikaw ay makadiyos, siyempre, pipiliin mo rin yung makadiyos ang iyong magiging leader. Palakpakan natin ang Lord. Okay, pasalamatan mo yung katabi mo. Salamat, dumating ka sa katagpuin ang Diyos sa gabing ito. So, apat ang manalangin. Nandito na ba kayo lahat? Sinalin. Okay. Sabayan niyo po kami. Unahin ko ang kabuuan. Maraming salamat, Ama, na nasa langit sa ginawa po ninyong 195 nations sa buong planet Earth. At yan ay responsibility namin bilang hinirang nyo dito sa lupa na panalanginan ang bawat nasyon, bawat countries na inyong ginawa. At ito, sa pamagitan nito ng aming platform, ay aming inihahayag sa buong mundo na kami ay kasapi sa inyo. Kami, mga believers, mga Pilipino sa buong mundo, ay kapit kamay kami sa inyong salita upang ang inyong kalangitan ay magkakaroon, Lord, ng pag-release ng inyong pangako. Tumayo tayong lahat at itaas natin ating mga kamay at sundin natin ang maglilid ng mga panalangin natin sa bawat nasyon na ating pinili ngayong gabi. Alright. Panginoong Ama, kami ay nananalangin sa nasyong Israel na marami pang mga Hudyo na kilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen Pagkat po. kayo po ang aming Mesiyas at ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amin pong idinadalangin, Panginoong Diyos, ang bansang Israel na sa inyo pong protektahan ang mga mamamayang Israelita sa gitna ng dahas ng giyera at sa mga sakuna na nagdudulot ng kahirapan sa bansang ito. Dakilang Diyos, amin pong binibless ang bansang Israel pagkat inyo pong sinabi sa inyong salita sa Genesis 12:1-3, pagpapalain ko ang mga Amen. Salamat po, Panginoon. Kami po ay nagmamahal sa Israel. Amen. Kami ay patuloy na manalangin sa bansang Pilipinas. Idinadalangin po namin ang aming bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa aming gobyerno at pagmumuno ng aming Pangulong Bongbong Marcos, na ang korupsyon at ang pagiging sakim sa kapangyarihan ay kanila itong iwaksi at maghahari ang kabutihan at ang kagalingan sa pagmumuno ng ating gobyerno. Amen. Ipinapanalangin po namin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa gitna ng unos at krisis na dulot ng kalamidad. Ay patuloy ang mga Pilipino'y maging ligtas at Amen. makakalampas sa problema ng ating bansa. Amen. Dakilang Diyos, ang dalangin po namin
ay madami pang mga Pilipinong misyonaryo na magagamit niyo po upang maipalaganap ang magandang balita ng kaligtasan sa buong mundo. Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoong Diyos, nanalangin po kami sa Russia. Idinadalangin po namin ng laganap na adiksyon at mataas na bilang ng kahirapan sa bansang Russia na mga mamamayan doon ay makakasumpong ng pag-asa na tanging kayo lamang, Panginoong Yesus, ang makakapagbigay nito ng kapayapaan at ng kaligtasan sa kanila. Amen. Panginoong Diyos, Hesus Kristo, ang amin pong dalangin ang pag-iisa ng bawat Kristiyanong mananampalataya ng Diyos. Apaw ang pag-ibig nila sa paglilingkod. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na magkakaroon po ng dakilang pagbabago sa bansang Russia, lalong-lalo na sa mataas na laganap ng maagang pagbubuntis at abortion sa mga kabataan ng Russia. Na sinabi niyo po sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin at hahanapin ako at tatalikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Dito tayo sa South Africa. Panginoong Diyos, amin pong tinataas ang bansang South Africa na makaroon po ito ng pagkakasunduan at pakikiisa sa bawat Amen. mga salinlahi ng kanilang bansa. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, na inyo pong pagpapalang lubos ay kanila pong mararanasan na tunay po ang inyo pong kapangyarihan sa pagpapagaling ng anumang mga karamdaman. Amin din pong pinapanalangin, Panginoong Diyos, na inyo pong paghahari at inyo pong mabuting balita ay lalaganap sa bansang South Africa. Sinabi niyo po sa inyo pong salita sa Salmo 2:7-8, ipapahayag ko at sinasabi ni Yahweh ang aking mga anak, mula ngayon ako na ang inyong ama. Hingin mo ang bansa at ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipamamana ko sa inyo. Ito po lahat namin pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat, Panginoon, sa Russia, Pilipinas, at maging ang aming South Africa at ang pinakamamahal naming Israel. Maraming salamat po. Alam ko nagpapadala kayo ng libu-libong mga anghel para sila ay bantayan at bibigyan ng kaalaman galing sa inyo, mga nasyon na to. In Jesus' name we pray. Amen. So, okay, maupo tayo. Diretso na po tayo sa salita ng Diyos. Tonight, alam ko marami nag-aabang. At ako naman ay naliligayahan, Pastor David and Amy. Naliligayahan po ako na makita ko ang mga mamamayan or ng mga Pilipino dito, maging sa ibang bansa na nagsasabi, Pastor, ako po ay nakabantay sa inyong live stream. Hindi po ako ang tinataas, kundi ang pangalang Jesus na kung saan siya ang nagbigay ng pagkakataon para magkaroon tayo ng platform na ganito at nang sa ganon mabigyan ng kaliwanagan ang mas maraming tao. Dahil sa mga huling araw, pababa na po ang Panginoon, baka hindi nyo alam. Ano ibig sabihin ng pababa? Descend na, pababa na siya. Siyempre, hindi madali ang pagbaba ng Panginoon dahil may timeline. So, habang pababa ang Panginoon, nararamdaman natin yung sinasabi sa Bible, nakikita natin. No, kapag ang ilaw ay unti-unti siyang lumiliwanag sa dilim, nai-expose po ang mga nasa dilim. Hindi ba kayo nabuksan ang mata na may sinabi ang Diyos dyan sa Book of Revelation? Darating daw ang panahon na wala ng dilim. So wala ng gabi. Puro araw na lang. Oh, hindi kayo maligaya. Huwag kayo mag-alala, hindi kayo antukin. Dahil may kakaibang mga
katawan ang ibibigay ng Diyos sa atin, angkop sa Kanya na talagang consistent ba? Alam nyo, sabi ko nga, Lord, gagamitin mo ang taong ito. At first, nung mga una pa naming mga dedication sa kanyang mga negosyo, hindi siya ganun kaano. Pero nakita ko, tumutubo siya sa tuwing naririnig niya ang salita ng Diyos at nakikita niya naman kasi sa kanyang mga negosyo. Hindi dahil kami ang nag-dedicate ng kanyang mga negosyo, kundi dahil din sa kanyang pananampalataya at tamang paggamit ng prinsipyo ng Diyos. Sana mabigyan din tayo ng blessing ngayong gabi na kung totoo ka, totoo lang ang hinahanap ng Diyos. Yung totoong sumusunod sa prinsipyo ng Diyos ay hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Eksakto ang resulta. Ito ang, sabi ko nga, magiging blessing ka, hindi lamang sa ilang hundreds na ang kanyang mga tauhan sa kanyang negosyo, at pati pamilya naaapektuhan ng maganda. Malaman mo naman yung iba 27 years na sa kanyang company, ibig sabihin magaling siyang magdala ng kanyang tauhan. At actually, ito naman talaga ang gusto ng Lord sa ministry. Sabihin mo sa katabi, tayo ang dapat na susundan sa pagdadala ng mga tao, di ba? Although hindi naman tayo perfect, pero nakikita na natin ngayon yung negosyante, lahat naman tayo ay may negosyanteng spirit na binigay ng Diyos, kasi kung ano ang Diyos, ganun din tayo. Kaya lang may iilan na tao na pinili talaga at binigyan ng regalo sa kanila dahil nakita ng Lord ang kanilang katapatan. Binigyan sila ng pagkakataong mas malaki ang kanilang ipamamahala. Ito yung maganda sa kanya. Gusto kong i-boast talaga si Lord. Yung prinsipyo niya ba na kopyahin nga natin yan, prinsipyo ng Diyos na walang utang. Kahit kunti, makontento ka until darating ang araw, walang distraction kasi nga wala ka ng utang di ba? O sabi niya sa akin, Pastora, ultimo mantika, hindi ko yan inuutang. Ang daming mga taong nag-offer sa akin ng malakihan na utang, pero never kong pinasok sa utak ko yan. Kahit na yung insurance, siya na lang ang naglalagay ng tabi ng kanyang insurance kasi sayang pa daw yung kukunin pa ng insurance yung interest, siya na lang. Kaya kahit masunugan ang company niya, may nakalaan na siyang parang nagbabayad din siya ng insurance, ganon, para may security lahat. Lahat pong yan ay idea galing sa Diyos. Ang umpisa niyan, yung malinis ang iyong motibo. Palakpakan natin ang Lord. Kaya naman, I'm so proud in the name of the Lord ng gospel, ay hindi naman siya kasing religious sa atin, pero nandun sa kanya na may takot siya sa Diyos, yung prinsipyo ba ng Diyos ang kanya tapos yung bang lagi niya yung sinasabi na hindi kanya lahat yan. Wala siyang pagmamayari. Minsan ka lang makarinig ng negosyante na gano'n, no? Na ang lahat niyan ay pinamahala lang ng Diyos sa akin. Kaya naman talagang masaya ang mga taong under sa kanya. Dahil kung ano ang income ng kanyang company, talagang lahat sila nakinabang. At maraming plano pa siya sa kanyang mga tauhan. Yung ganon, tatlong klase ang tao. Yan yung mga tao sa society natin na iniisip puro ako, puro me, puro pamilya, puro kanya. Pangalawa, yung taong politika at reliyon lang ang matter sa kanya. Pangatlo ay yung citizen talaga, na ang iniisip niya ay ang kanyang country. Yun yung ikatatlo na klase ng tao, ang godly people. Ang godly na tao ay iniisip niya ang kapakanan ng ibang tao. Nakalimutan niya na yung sarili niya. Mukhang wala kayong response. Saan kayo dyan? Alright, diretso na po tayo. Antichrist ang ating message dahil sa mga huling araw, kailangan alamin natin ano mangyayari. Ayaw ng Diyos na tayo ay ignorante dahil maraming namatay na sila ay walang alam.
At marami ding mga Kristiyano na ligtas naman sana, nandun na na-experience na nila yung banal na espiritu, kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. They lost their fire. Ang fire nila na-extinct sa wala. So tonight, ayon sa prophecy po, sa mga pananaw o talagang binigay na ng Diyos sa atin ang prophetic timeline kung anong mangyayari sa mga huling araw. Tandaan po ninyo, kung di kayo nagbabasa at hindi naman kayo talaga nakikinig sa Lord, gumagamit ang Lord ng channels, ng pastors, ng fivefold ministry para ipaabot sa inyo ang kanyang gustong mangyari at ano ang eksaktong mangyayari sa future. Palakpakan natin ang Lord. Kailangan alamin natin ang Antichrist, ang pagpasok ng Antichrist. Una, gusto natin, ayan, nakikita natin, bumubuo sila ng kanilang kingdom, ang Antichrist. So, i-define muna natin ano ang Antichrist. Ano ba ang Antichrist? Kung ikaw ay pastor, you should know that. Ang Antichristo, sa English, means the one who is in opposition. Totally na hindi kay Kristo. It appears like Christ, but not Christ. Parang, syempre, Kristiyano siya. Kaya nga, delikado din yung pangalang Kristiyano eh. But not Christ. He is the counterfeit of Christ. Master ni Satan ang mag-clone. Anong ibig sabihin ng clone? Cloning. Oo, gaya-gaya, kutumaya. Master ni Satan yan. So kaya nga po, marami siyang format. Si Satanas, pwede siyang magmukhang Jesus, maamo ang mukha. He can be parang pareho lang ng angel of light. Sinabi sa Bible. Okay, so na-define ba natin Antichrist? Totoong Christ. So in other words, ang Antichrist na delikado sa mga huling araw na to ay sa loob mismo ng church. Advice ko sa inyo, paki-check ng inyong mga puso. Kung Antichrist ba ay nandito sa atin. Sa loob daw ng church eh. Church ka, di ba? So, paano ka naging Antichrist? Alamin natin yan. Marami ang nagsasabi, Antichrist yung BCF na yan. But they never knew na sila pala ang tunay na Antichrist. So we really need to know, dahil sa knowledge, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Mas lalo. At sa wisdom, na kung saan ang Diyos mismo ang nagbibigay ng total at saka totoong picture ng kanyang appearance o kanyang pagka-Diyos ay totally maligtas ka. Let us know the Antichrist. In these last days, buksan niyo po ang inyong mga puso para tayo ay magkaroon ng tamang pag-aaral nang sa ganun, nobody will walang ibang tao makapagsasabi sa atin kundi ang salita lang ng Diyos. Amen. Ready ba kayo? Alam nyo bakit minsan nakukultuhan ang mga ibang tao sa ating mga Kristiyano? Kasi hindi naman tayo talaga naglilinis ng puso. Kaya bago po tayo nagsiservice dito, lagi, kung gusto ninyo, kompleto, magpalinis muna tayo. Kasi marami tayong mga narinig sa labas, mga spirits. Alam niyo ang salita ay spiritu? Kaya pag namatay ka, wala ka ng sound kasi wala na dyan yung espiritu. At alam ba natin na tayo ay espiritu, tayo ay mind, ikaw ay kaluluwa, at ikaw ay katawan. Yan ang tinatawag nating threefold you. Dahil ang Diyos ay threefold, galing tayo sa Kanya, Ama, Anak, Espiritu Santo. So tayo yung special na creation ng Diyos na nabilong sa gitna ng kanyang mga gawa. Ang creatures na ginawa niya ay nasa himpapawid sa langit, dito sa lupa at maging sa ilalim. Tayo ang nasa gitna. Kaya natin mag-host
ng maraming spirits. Dahil spirit tayo ng mga demons. So, tayo din, mas lalo na tayo, maraming demons ang kakayanin natin sa ating kaluluwa. We have that capacity. So, kailangan po nating makilala ang sarili natin, pamagitan ng pagkilala sa Diyos, at sa pamagitan ng Diyos ay i-reveal niya sa atin ang mga mangyayari para naman tayo ay hindi kawalan sa atin ang pagiging Kristiyano, kundi matagumpay ang tunay na Kristiyano. Antichrist will appear na parang si Kristo pero hindi siya si Kristo. It is look like us. At ang mga bagay na ina-accept natin, bawat isa sa inyo ay nagbubukas ng puso ninyo sa preacher. Katulad ko, nagpipreach ako, binubuksan mo ang puso mo at ito ay pinapapasok mo. Kaya napakadelikado. Kikinig ka kay pastora, tingnan mo yung tsura mo, parang hindi mo alam kung saan ka kasi. Kikinig ka kay pastora, kay Ed Lapis, kay kung kanino dyan. Di siyempre, yung preaching kasi, ay ano yan, salita nga ng Diyos. Kaya lang, it has the capacity to bring the spirit ng nagsasalita. Tandaan nyo, ang bawat salita ay spirit. Kaya nga, titingnan natin ang buhay ng nagsasalita bago kayo maglagay ng iyong trust. Kasi the moment you put your trust to that person, kahit na salita pa ng Diyos ang sinabi niya, ay magiging katulad kanya kasi yung spirit niya naglalatay sa iyo. Di ba pag ikaw may teacher ka, you talk like your teacher. Ano yung iyong nakikita dahil pinapasok mo siya sa iyong spirit. So, yung may mga may mga false prophet tayo, accept tayo ng accept. Di natin alam, false prophet pala yun. Alright? Tapos ano pa? Mentor, yung nagme-mentor sa atin. Yung pala, ime-mentor tayo maging katulad nilang adulterous. O yung mentor mo, inimbitahan ka dyan sa kabila. Tapos yun pala, yung nag-iimbita sa'yo, nagme-mentor sa'yo. Pastor, tapos siya pala ay maraming chicks. Chikador. So ngayon, nagugulat ka, bakit parang ikaw din gustong-gusto mo ring mag-chicks. O di kaya ikaw yung pinupuntirya. Nagsisimba kayo dyan, pero malagkit yung tinginan ninyo. Because spirit nga. Alright? Paki-check ng spirit nyo. Bakit parang hindi mo intindihan kung masaya o kung ano? Kasi ang dami, parang ball yung utak natin, mga kapatid. Bawal ang utak natin. Spirit of inggit, spirit ng kadami-dami mga spirito na nakakahalubilo mo sa isang araw. Pag uwi mo, hindi mo alam, marami ka palang dala. Imagine niyo yung utak ninyo, dala nyo, parang bowl ito, ang dami-dami. Pati witchcraft, pumasok. Kaya makikita sa countenance mo. Countenance is yung sa itsura mo. Kaya di ba lagi mo sinasabi, ano ba yung mga itsura ninyo? Para kayong ano? Ano bang laman ng isip nyo? Kasi kung anong laman ng isip nyo, yun ang magpo-project sa inyong mga tsura. Galawan. Amen. Dapat pasalamatan ninyo, binigyan kayo ng ganitong equiper. Dahil kung hindi, nako, hindi kasing linaw. Gusto ng Lord, malinaw na tubig ang inyong inumin para hindi kayo napopoison. Kaya yung parang na tubig na may kulay. Kaya nga, kaiinom nyo siguro ng Coke yan, napopoison kayo. Alright, so prophets, yung mga mentors na mga false, kaya nga hindi natin ito basta-basta i-allow sa ating mga buhay na may capability tayo na maapektuhan o ma-shape ang ating shaping the belief system. Kung ang belief ko ay katulad ng lola ko, hindi siya hanggang ngayon, hindi ako naliligo tuwing may mahal na araw. Sinyape niya ang belief ko na bawal magwalis kapag may patay.
bawal maligo, at kung ano-ano pang mga belief. So, nasa iyo, kaya nga nag-aaral tayo, tinatanggal natin, may pagsasaway. Ewan ko, ang church niyo walang pagsasaway. Kaya puno ng mga gossipers yung mga members. Siguro dahil din ang pastor may gossips din. Di ba? So, okay. Ang sabi ng Lord na tayo ay magdahan-dahan. Watch and pray. Ibig sabihin ng watch, observe. Bago ka manalangin, hindi yung panalangin ka na lang ng panalangin. Kahit hindi tama yung panalangin mo. Kung ano narinig mo sa, ika-capture mo at yun din ang yun din ang mo, sinusunod mo, hindi naman siya pwedeng mag-apply sa'yo. Kaya unawain natin ang buong context ng salita ng Diyos. Okay, naintindihan ba natin? So ano bang nakakapekto ng belief system natin? Yung iba hindi nagsisimba kasi it so happen. May mga tao na, simba-simba ka dyan. Numakuha mo dyan. Sayang pa yung time. Magnegosyo tayo. Kaya walang masyadong tao ang simbahan. Our approach to sa inyong values, ang inyong countenance, ang inyong pamumuhay. So the worst deception is self-defeat. Yan ang pinaka-worst na deception. Yung katalunan mo. Lagi kang talo, lagi kang walang pera, lagi kang down na down. Yun ang deception na hindi mo alam na deceive ka pala. Na hindi mo naalala kasi ang mind ng tao makalimutin. Kaya nga, we need the Holy Spirit who will remind us from time to time. Ninanakaw ni Satanas ang iyong remembrance, ang iyong memory. Ninanakaw niya, sinasabotahin niya para hindi mo maalala kung sino ka, anong meron ka. Kaya lagi ka na nakatingin sa iyong nararamdaman. Hindi mo naalala. Ang sabi ng Diyos na bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay spirito na may capacity na gumalaw ayon sa iyong declaration. Okay. 1 John 4:1, mga minamahal, ang tawag ng Diyos sa kanyang mga follower. Look at your neighbor, sabi ko kagabi, kayo ba ay lahat naman naka-text, di ba? Kayo ba ay nagpa-follow kay Jesus o baka iba naman yung pinapalo nyo, nagsusubscribe ba kayo? Kaya ang tawag sa mga subscriber at mga follower ni Jesus ay minamahal. Beloved ang tawag niya. Lagi ako nakarinig, beloved ang tawag niya sa akin. Tanungin mo yung katabi mo, beloved din ba ang tawag sa'yo? Mukhang bago yan sa'yo. Mga minamahal, huwag kayong basta maniwala sa mga taong nagsasabi na ang pinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Huwag agad-agad maniwala. Notice ninyo, dito kayo sa VCF, ninyo, effect. Katulad din yan ng gamot. Pinapainom ka ng gamot na ganito, mamaya nakarinig ka naman ng bagong gamot, inumin mo naman yun, inumin mo na naman yun. Talagang walang effect. Naintindihan ba natin? So, wag daw maniwala agad na ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin, mag-research, magmatsyag, mag-observe, mag-discern. Muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang tinuturo nila. Katulad ko, hindi na ako mag-example ng ibang tao. Observe niyo ako. Kung magnanakaw nga ba talaga ako, sabi nila doon, magnanakaw daw ako eh. Mention ko ba ang pangalan? Kasi nakarating sa akin eh. Magmatsyag kayo kung magnanakaw nga itong pastora na to. Oo, sabi niya, sa halip alamin ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang tinuturo ni pastora o hindi. Baka naman jackpot lang, 27 years, no? Baka jackpot. Sapagkat marami ng huwad, marami ng peke at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. So alamin nyo yan, marami ng propetang peke na nagkakalat sa buong mundo. Naintindihan ba natin? Isa dyan yung Davao City. Alam nyo naman ang resulta, di ba? Tingnan mo kung hindi ka na-deceive. 200 na yung nagre-reklamo sa'yo ng sex, abuse.
Ang sabi pa nila, I invoke. Hindi ako naniniwala dahil si Kibuloy talaga ang aming Diyos. Harap-harapan na. Kaya nga, pag ikaw ganyan ka rin, kung na-deceive ang tao, hindi niya alam. Na-deceive na pala siya. Kaya yung nasa liwanag, yung hindi deceive, naaalis mo ang Diyos. Binulag sila ni Satanas sa pamagitan ng kanilang pita ng laman dahil gusto din nila ng makamundong bagay. May door sila. So that's why karoon sila ngayon ng deceived belief. Can you imagine, ibigay mo ang iyong katawan, buong katawan kay Kibuloy, puso at kaluluwa, at magsasite din sila ng salita ng Diyos. Kaya siyempre, ang kanilang magiging biktima ay yung walang alam. Kaya nga po, kaysa naman nagrireklamo tayo sa buhay natin, mag-share tayo para maraming alam yung mga tao, maliligtas ang tao sa kaalaman na isinishare ninyo. By then, lahat ng problema mo, sagot ng Diyos dahil nagtatrabaho ka. Alright, next. 1 John 2:22. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya ay nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Katulad ng iglesia ni Kristo, harap-harapan na, ginagamit yung pangalang Kristo. Ngunit hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Naniniwala. Siyempre, automatic, hindi rin sila naniniwala sa banal na Espiritu. Klaro na sila po ay Antichrist. Naintindihan ba natin? Yun po ang definition natin. Total opposing. Nung nasa New Testament pa lang, si Jesus ay ino-oppose na ang mga Antichrist nung panahon ni Jesus ay ang mga Pariseo, Saduseo, Anyangaseo, yung maraming alam, nag-Bible school, nagmasteral pa man din, ngunit hindi sila nakaranas ng relasyon sa Diyos. Yun ang mga antikristo nung time pa ni Jesus. Palakpakan na ay total opposing. Ino-oppose ang nasa kay Kristo. Against. Sa buong against sila. Ay, nakita mo yung mga taong nagsasabi, kulto kayo dyan, mga BCF! Minsan natatawa lang ako. Di ba matatawa ka kasi hindi nag-aaral ang mga yan. Hindi nila kilala si Kristo. Dito galing pa yan, ha? Bakit? May spirit of Antichrist. Bakit yan? Asan nakuha yan? Sa division? Sa loob ng church. Ang Antichrist po na spirit ay sa loob mismo ng church. Huwag na kang maghanap sa labas, sa loob mismo ng church. Yung bahagi, yung mga inggit, envy, ano pa? Yung mga faction sa loob ng church, yun ang nagkukos na maging antikristo ka. Magkaroon ka ng spirit ng antikristo. Yung mga harap-harapan, katulad ng iglesia ni Kristo, talagang hindi si Kibuloy, talagang hindi naniniwala sa banal na espiritu yan. Sa anak lang. Pero ibang anak, siya ang anak. So, klaro na antikristo yan. Antichrist talaga. Makita mo naman sa bunga. Kaya kailangan natin i-share ito upang marami ang maligtas. Yan ang sabi ng Lord. Lahat ng tao sa buong mundo ay ikukunet daw, sabi ng Diyos, sa kanyang purpose. Dahil ang taong wala sa purpose ay basura. Ibabasura ka pag wala ka sa purpose ng Diyos. Yung nasa purpose lang ng Diyos ang kanyang tutukan at bibigyan ng kanyang pangako. So, you should be glad kung kayo ay nasa purpose ng Diyos. May diferensya daw, Diyo. Sino nga ba, ha? Hindi ba't siyang nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. May diferensya, Diyo. Nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ng Ama
at ang anak. Ang sino mang hindi naniwala sa Ama at ng anak at ng, siyempre, yung banal na Espiritu na siyang kasama natin ngayon, format ng Panginoon pa rin yon, ay talagang anti-Kristo man na matawag. May alam kay Kristo, ngunit sinasalungat. Kaya nga, sa Pariseo, sa Saduseo, yung mga religious people, matagal din po sila na institusyon. May diferensya ba? Kung nakagain sila ng reputasyon, lalo na yung mga malalaking mga religious like Catholic, Baptist, Alliance, nakagain sila ng reputasyon bilang religious people. Pero overall, through the years, sila ay hindi nakapag-communicate ng eksaktong espiritu ng living God. Yan ang diferensya sa mga religion. Kaya kagabi may religious person na naman akong napanalanginan na